Magandang gabi po sa ating lahat. So, salamat po sa Diyos at tayo po ay muling binigyan ng Diyos ng biyaya na ngayong gabi at upang tayo ay makapag-aaral muli ng salita po ng Diyos. Ano po, salamat po sa Diyos at tayo po ay iningatan pa sa nagdaang araw. Sa buong araw na nagdaan ay tayo po ay iningatan ng Panginoon. So, salamat po sa biyayang yun. Dahil hindi po lahat ay niloob na mabuhay pa ngayong araw. Dahil sabi nga sa pag-aaral, sa statistic is kada segundo ay either tatlo o apat na tao ang namamatay. Pero salamat po sa Diyos na tayo po ay buhay pa at nandito pa po upang makapakinig at makapag-aral ang salita po ng Panginoon. So ngayong gabi, ako inyo pong muling samahan sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan is yung pong paglagong buhay spiritual sa pamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. So dini pa rin po tayo mag-aaral sa paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. So sana po ay sa pag-aaral natin ay kayo po ay natututo at tayo po ay ginagawa po natin yung ating pong pag-aaralang katotohanan kung bakit mahalaga ang Biblia sa ating buhay ay upang tayo po ay lumalim una sa Diyos, pandalaway lumago sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga minamahal, ay akin po kayo uling tinatawagan ng pansin upang tayo po ay muling upuan po natin ang pakikinig ng salita po ng Panginoon. Kung kayo man po ay nasa inyong bahay o nasa amang lugar kayo, ay kayo po ay kumbaga mag-tune in muna sa ating online Bible study upang tayo po ay makapag-aral at makapakinig at mapaalalahanan muli ng Panginoon patungkol po sa kanya pong salita. Yan po ang ating pong pag-aaralan. So ngayong gabi ay tayo po ay mag-aaral dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 28, versikulo 1. Yan po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi at kayo po ay sumubaybay diyan sa inyo po kinalulungkaran. Ang sabi po ng ating pong talatang pambungad na talata na ating pong babasahin, ang sabi po dito, "And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth." Yan po yung sabi ng talata. So dito pa lamang po ay makikita natin yung blessing na pag atin pong ginagawa ang kalooban ng Diyos ay pagpapalain tayo ng Diyos. At yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Sabi po ng talata, uling babasahin, "At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa." So, bagaman ang konteksto po nito mga minamahal ay sa bansang Israel, ay applicable din po ito sa atin bilang tayo po yung mga Kristiyano, mga minamahal. So, tayo po bilang Kristiyano, kung gusto po talaga natin pagpalain ng Diyos sa ating buhay, kung gusto po natin talagang tayo po ay kumbaga ay ang ating buhay ay lumalago, sabi nga ng talata ay sa Joshua, good success, sabi, ay kinakailangan po natin ng pagsunod at pag-apply ng salita po ng Diyos na atin pong napapakinggan. So tayo po muna yung manalangin sa atin pong pag-uumpisa. Tayo po pumikit. Mapagpala namin Diyos, muli ay salamat po sa inyong biyaya na kami po ngayong gabi ay muling makakapag-aral ng inyong salita. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang patuloy na magpaunawa muli ng inyong pong salita na mahahayag ngayong gabi. Labas po sa pagkilos ng Banal na Espiritu Panginoon Diyos na hindi ko po talaga kayang ipaunawa ang inyong pong mga salita sa bawat makikinig. Kaya kami po namamanhig, naninigluhod sa inyong harapan Panginoon Diyos, Banal na Espiritu. Kayo po ang mayamang kumilos muli sa aming pong pag-aaral ito. Hipuin niyo po ang bawat makikinig, ang puso po nila
upang kanila pong maunawaan ang inyong pong salita. Maging ang inyong lingkod po pa ng Diyos, patuloy niyo pong kahabagan, bigyan ng karunungan sa pagpapahayag po ng inyong pong banal na kasulatan. At patawad po sa inyong pong nasumpungan kasalanan, karumihan na inyong pong nasumpungan sa aming mga buhay. Kami po yung muling nagpapalinis at patuloy pong nagmamakaawa sa inyong harapan na aray inyong pong ganap ang aming pong mga buhay, Panginoon. Pagpalaan niyo po nawa ang gawain ito at nawa po pa ng Diyos kayong gumabay. Muli ang inyong lingkod ay gamitin niyo ang kasangkapan, ilagay niyo po ako sa inyong likuran at kayo po ang magsalita ngayong gabi. At kayo nawa po magkabay sa aming pong gawain ito at kayo po ang patuloy niyo magpala pa ng Diyos. Inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong tungnanak ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so mapagpalang gabi po. So kayo po ay mag-sumubaybay na po diyan sa inyong pong kinalulugaran at ating pong aaralin is yung pong biyaya ng Diyos, yung salita po niya, upang tayo po ay muling mapaalalahanan na kung bakit upang atin pong makita ang kahalagahan ng salita po ng Diyos. Ano? So yan po ay tayo po ay mag-aaral na ng salita po ng Diyos. Ano po? At ang sabi nga po ng verse 1, sabi po din at mangyayari kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So nandito na po yung unang katotohanan na makikita po natin dito, yung exalting, yung raising up in a rank or honor, power, o pagpaparangal, itataas po tayo ng Diyos. Ano ang sabi po ng talata, ating pong titingnan, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandment, which I commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nation of the earth. So, hindi ho mangyayari yan mga minamahal pagka hindi po natin ginawa yung pinagagawa ng Diyos. Nasabi po ng talata, at mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoong Diyos. Sabi, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently. Pag sinabing diligently, ay talagang hindi ka lang basta nakamulaglag sa nangangaral, kundi iyong kumbaga ay meron kang masidhing pakikinig mga minamahal. Ang sabi po dyan, and it came to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandment, which I commanded thee this day, ano po? Ang sabi, that the Lord thy God will set thee on high above all nation of the earth. So, unang katotohanan na makikita natin dito, yung exalting. Tayo po ay itataas ng Panginoon, mga minamahal. Ano sabi? Ano sabi? Ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Alam niyo po, pagka tayo po ay sumusunod sa Diyos, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, diyan po tayo, alam niyo po, ang biyaya po ng Diyos pagka atin po sinusunod ang kanyang kalooban at sumusunod po tayo sa kanyang salita, diyan po tayo itinataas ng Panginoon. Itinataas po ng Diyos yung atin hong buhay. Hindi, katulad ko po dati, nung ako po yung unbeliever pa, ang akala ko dati, nung ako yung unbeliever pa, ang tingin ko sa akin sarili, ay pagka ikaw ay nagiinom, naninigarilyo, etc., ang tingin mo dun, pumbagay parang sa iyong tingin, dahil wala kang basihan ng salita ng Diyos, ang tingin mo sa iyong sarili ay ayos. Pero sabi ng Biblia, na ang kanilang kapurihan ay ang kanilang kahihiyan. Tingnan nyo, sabi po ng talata yun, meron pong talata doon na ang kanilang kapurihan ay ang kanilang kahihiyan. So, nakakahiya pala ang isang tao pagka tayo po'y nabubuhay sa pagkakasala. At hindi po itataas po yun ng Diyos, mga minamahal.
Ang tunay na pagtataas is yung ang Diyos ay naluluwalhati sa iyong buhay. Kaya sabi po ng talata, merong pinagagawa ng Diyos bago tayo itas niya. Kaya sabi sa bansang Israel, bagaman ito yung bansang Israel ang tinutukoy dito, naka-address ang bansang Israel, ito'y address din po sa atin. Alam niyo po mga minamahal, ito po ay applicable din po sa ating mga mananampalataya ng Diyos, hindi lamang sa bayang Israel. Maging tayo po mga mananampalataya ng Diyos is applicable din po ito sa atin. So pag tayo po lumayo sa kalooban ng Diyos, pag tayo po ay nawala sa panuntunan ng Diyos, diyan na po yung magiging miserable ang ating buhay, mga minamahal. Magiging miserable ng ating buhay. Subukan niyo po. Napakarami na pong mga Kristiyanong lumayo sa Diyos, mga minamahal, na naging miserable ang buhay. Anong ibig sabihin naging miserable? Naging hirap sa buhay. Bakit? Dahil malayo sila sa kalooban ng Diyos. Parang ganito din po example sa bansang Israel. Kapag sila po ay lumalayo sa kalooban ng Diyos, nandito po yung sumpa ng Diyos sa kanila. Yung sumpa ng Diyos sa kanila. Ibinibigay ng Diyos yung sumpa. Dahil sabi ng talata, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Tingnan niyo po yan. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. So yan po yung kahalagahan, yung importansya ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, hindi lamang po natin binabasa, sabi nga, if it shall come to pass, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently, didingging masikap, didingging masikap. Ano ang ating pinapakinggan palagi? Chismis. Marami pong tao, unang pinapakinggan, hindi salita ng Diyos. Chismis ng kapitbahay na hindi naman totoo. So alam niyo po, pagka laging ganyan po ang inyong pinapakinggan, kayo po yung mapapahama. Pero pagkasalita po ng Diyos, sabi, dingging masikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Tingnan niyo po, sa lahat ng mga bansa sa lupa. Kaya biyaya po ng Diyos, pagka kayo po naglilingkod sa Diyos, itataas po ng Diyos ang inyong pong buhay. Hindi po, kaya nga sabi ng talata diyan, hindi ka magiging huli. Sabi po dito, at gagawin ka, o verse 13 ng chapter 28, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Kaya alam niyo po, yan po yung benepisyo pag tayo po ay nakikinig, dinidinig natin ng masikap ang salita ng Diyos at ini-apply po natin sa ating buhay. Yan po yung benepisyo na makukuha natin pagka tayo po nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng talata, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Yan po yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. Kaya po mga minamahal, kung may pababayaan tayo na bagay or isang gawain, ito po yung gawain sa kasalanan. Gawain kung kapag yun yung nagpapalayo sa atin, yung kasalanan na nagpapalayo sa atin, ito po yung ating pabayaan, ito po yung ating iwanan, ito po yung ating alisin sa ating buhay. Pero ang salita po ng Diyos na makakapagpalago sa ating buhay, makakapagpaayos ng ating buhay, makakapagpatino ng ating buhay, na magtataas sa atin, magtatama ng ating landasin patungo sa lakarin ng papunta sa Panginoon, ay huwag niyo pong iiwanan mga minamahal. Dahil pag iniwan po ninyo yan, parang iniwan niyo na rin po ang Diyos sa inyong buhay. Kaya huwag po ninyong iiwanan niyang salita ng Diyos dahil napakahalaga po nito. Kaya nga sabi po ng verse 10 ni chapter 28,
Ang sabi to, at makikita ka ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Verse 11, at ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo. Oh, take note, ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo. Ay kaso maraming tao ang ginagawa is sa ikasasama. Ano? Imbis na lumapit sa Diyos, imbis na basahin ang salita ng Diyos, imbis na unawain ang salita ng Diyos, imbis na dinggin masikap ang salita ng Diyos, hindi po ginagawa. Lalo na po ngayon, sabi ko nga, ang daming nakakapagpa-divert ang isip ng tao sa salita ng Diyos. Ang daming umaagaw ng focus sa Diyos. Ano? Hawakan mo lang yung cellphone, nandiyan na lalabas na lahat at kung ano-ano diyang nalabas. Ano? Pero salita ng Diyos, naku po, boring. Kaya napakaraming umaagaw ng attention sa Diyos. Ano? Sa salita niya. Kaya mga minamahal kung tayo po ay hindi magpo-focus sa salita ng Diyos, hindi po natin uunawain ang salita ng Diyos, lalo na hindi na nga nagbabasa, tapos pag may nangangaral pa, hindi pa nakikinig. Lalo na po tayong hindi matututo. Ano? Kaya sabi ng talata diyan, verse 10, verse 11, at ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo. Tingnan niyo po. If, sabi diyan, verse 1, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandment, which I commanded thee this day. Yun po yung sabi. So mangyayari yun, itataas ka ng Panginoon, exalting us, o itataas tayo ng Panginoon, kung ating didinggin or hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I commanded thee this day. Yan po yung sabi. Kung ating didingging masikap at didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng niyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. At itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Yan po yung sabi. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng Biblia. Yan po ang kahalagahan or importansya ng Biblia sa ating buhay. Ano? Wag po natin ito pababayaan. Kaya nga ating pinag-aralan ng nakaraan, it is guide to us. The Word of God is guide to us. Ano pa? Geared to us. Gaze the Word and going forward by the Word. Lagi mong kasama ang salita ng Diyos habang ikaw ay tumatahak sa landasin ng buhay. Dapat ikaw ay govern by the Word and grasp it. Ano mga minamahal, yan po yung atin pong pinag-aralan ng nakaraan. So kaya kung gusto nyo pong ma-exalt o itaas ng Diyos, kaya nga sabi ng talata sa Psalms, ang nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko rin. So yun po yung sabi ng talata. So ang nagpaparangal sa Diyos ay pararangalan din niya. Ang ibig sabihin, kapag nagpapakita lamang ng iyong pagpapahalaga sa kanyang salita, pag-aaral ng kanyang salita, tinutupad mo yung kanyang salita, ibig sabihin, ginagalang mo ang Diyos, pinararangalan mo ang Diyos sa iyong buhay. Ano? Kaya yun po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Huwag po nating iwawala yaang pagbabasa ng salita ng Diyos dahil pag iwinala po natin yan, lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos, kapag iwinala po natin yan, tandaan po natin para na po nating iniwan ang Diyos. Para na po nating sinabing, para po tayong nagpatiwakal. Yan po yung katotohanan. Dahil sabi, dyan sa kanya ang buhay. Labas sa kanya, wala ng buhay. So kapag iniwan natin ang Diyos, mga minamahal, para tayong nagpakamatay sa ating sarili. Dahil ang Diyos ang buhay. So, ang sabi nga, ang sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo.
kung hindi mo dininggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, ay napakadami po nitong supang ito. Basahin niyo po sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 hanggang, ano po yun, hanggang 68 po. Nandun po yung mga sumpa ng Diyos. Mababasa po ninyo yun kung kayo po yung nagbabasa. Pero ating pong titingnan is yung benepisyo kapag ating inaaral po ang salita po ng Diyos, mga minamahal. Yan po yung kahalagahan. Kaya mga minamahal, kayo po yung makinig at mag-unawa ng ating pong inaaral upang talagang atin pong magawa ang salita po ng Diyos. Ano po? So yan po yung sabi sa verse 13. Ano po sabi sa verse 13? At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong gawin. Tingnan niyo po, laging sinabi kung iyong didinggin. Bakit? Dahil likas po kasi sa tao ang aningas kugon. Alam niyo yung ningas kugon? Ano? Kami ho ay minsan, nung nakaraan kami ho nasa Parang, doon ho sa Siko, ay kami ho nasa Parang. Pagka ho sobrang init ng panahon, yan, medyo ang mga damoy tuyo, ay doon ho sa amin, ay may kugunan at may sagingan. Ay sa luko ng aking kasama, barkada, may dalang lighter, naninigarilyo ho yun, ako ay kasama din, may dalang lighter, sinindahan ho yung kugon, ay malakas po ang hangin. Alay, gumapang doon sa sagingan, ay di, sila ho yung sagingan, ay kami patikar na, pauwi. Yan ho yung, yung aming, nung kami ho nagningas kugon. Pero ibig sabihin po mga minamahal, sa kugon is, yung ningas ng kugon, hindi ho yung nagtatagal. At likas po sa tao na makalimot. Kaya nga sabi po ng talata, at mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Take note, masikap. Upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Yan po yung sabi ng talata mong minamahal. Kaya ang halaga po mga minamahal palaging nagbabasa ng Biblia. Dahil likas po sa atin makalimot. Tayo po ay sikalimot, tayo po ay malilimutin. Tayo po ay pag hindi napapaalalahanan, ay tayo po ay hindi nalilimutan po natin. Parang ang bansa Israel, ilang beses po silang pabatling pasagway-sagway kung saan-saan. Pero palibhasa, sila yung bayang pinili ng Panginoon, ay sila inililigtas pa rin ng Panginoon. Dahil likas po sa tao makalimot. Kaya sabi, kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon ng Diyos, diligently, masikap. Kaya mga minamahal, atin pong dingging masikap ang tinig o ang salita ng Panginoon. At isagawa po natin. Yan po yung kahalagahan ng ating pag-aaral. Dinidinggin natin masikap at atin pong i-apply sa ating buhay upang tayo po ay lumago spiritually. Sa ating buhay pananampalataya. At malayo po tayo sa paglayo sa Diyos. Kung atin pong laging, sabi nga, ang salita mo'y, sabi nga ng talata, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Ibig sabihin, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa atin. Basahin po natin. Sabi nga ng talata, itali mo sa iyong liig, ikintal mo sa iyong dila. Ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pagka may kwintas ka, alam mo yan, pag nawawala, may kwintas, alam mo yan, pag nawawala, ako isa na yun na may wallet. Pagkaramdam ko na parang walang nasagi din sa akin may pigi, sa akin may pigi, sabi na saan ang wallet ko? Yan, hindi ho. Ako sanay na ngayon may wallet. Dati ho ako yung walang wallet dahil wala akong pera. Hindi ho usong pera sa akin dati. Kaya hindi ako nagwa-wallet. Pero yun po, medyo uso na. Medyo uso na ho ngayon. Kaya yun po ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Sabi, ikintal mo sa iyong dila, ikwintas mo sa iyong leeg. Ang salita ng Diyos. Ibig sabihin lang po nun,
pag nasa iyong dila po yan, ibig sabihin nakakintal, aba, ay hindi mo yung malilimutan. Pag nasa leeg mo, aba, ay alam mo, pagka nawawala, aba, nasaan? Dapat ganun din po ang salita po ng Diyos sa ating buhay. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa atin. Ano? Para, ang sabi, at mangyayari kung iyong didinggin ang Panginoon mong Diyos, at mangyayari kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Kaya yun po yung biyaya. Yun po yung benepisyo kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Kaya sabi po mga nanonood diyan, kayo po ay magbasa ng Biblia. Wala akong mawawala sa atin kundi tayo pa po makikinabang. Nung ako po ay nagbasa ng Biblia, ang dami ko pong naging benepisyo sa pagbabasa ng Biblia. Higit sa lahat, lumalalim ako sa pagkilala sa Diyos na lumalang sa akin. Yan po yung nawala. Yan po yung sa tao yung hindi common. Yung pagkilala sa lumikha. Ang tingin niya sa kanyang Diyos, sa kanyang sarili, Diyos. Pero yung Diyos na tunay na lumalang ay hindi kinikilala. Kaya nga sabi ng talata ay walang kabuluhan sa kanilang pagmamagaling. Walang kabuluhan nila ang Diyos sa kanilang pagmamagaling. Pero pag kinagbabasa ng Biblia, dito ipapaunawa sa iyo ng Diyos yung Diyos mismo. Dito ipapaunawa sa iyo ng Diyos kung sino siya. At dito po tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Kaya yan po ang kahalagahan ng Biblia. Read your Bible, pray every day, as you grow. Yan po. Sabi nga, grow. Kaya po natin ito inaaral is upang tayo po lumago sa ating buhay pananampalataya. Okay, so yan po yung number 1. Number 2, ang sabi po ng verse 8, exalting us, tataas tayo ng Panginoon. Pandalwa, ang sabi po dito, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamali at sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain ka niya sa lupain na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, makikita po natin dito yung enlarge our territory. Enlarge our territory. So, if you read, bago yung mangyari, hindi yun mangyayari at mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon Diyos. Panginoon Diyos. Yun yung root Yun yung root kung bakit tayo pagpapalain, hindi lamang exalting us, kundi bagkus enlarge our territory. Enlarge our border. So, nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, ay biyaya po ng Diyos. Biyaya po ng Diyos at hindi lamang sa bahay namin ako nagkaroon ng access, kundi sa iba't ibang lugar nagkaroon ako ng access. Hindi dahil kundi dahil ng Diyos, dahil humayo ka, pangaral mo salita, at yun nga po. Ginagamit kayo ng Diyos sa inyong sa gawain niya. Kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang salita. So, hindi lamang po ang natin ay maliit, kundi tayo po lumalaki. Kaya nga sabi po dito ng talata, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay. Tingnan niyo po, pagpatungan mo ng iyong kamay, hindi ka malas. terminong hindi malas, kundi ikaw ay blessing sa tao. Why? Wala ka naman dalang sumpa Ang dala mo ay biyaya. Dahil ang dala mo ay ang Diyos mismo, ang salita ng Diyos. Pagka yung taong yun ay napangaralan at nakakilala sa Diyos, blessing na sila ay nakakilala. Naligtas pa. Kaya nga sabi, ang pagpatungan mo ng iyong kamay. Ano pa sabi? At pagpapalain ka niya sa lupain na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Alaala ko po si Jonah. Ito pong si Jonah ay propeta or lingkod ng Panginoon. Siya inuutusan po ng Diyos.
Oh, Jonah, pumunta ka sa Ninibe. Pumunta ka doon, pangaralan mo yung mga taga Ninibe. Ay, ang Ninibe ay kilala ni Jonah, ang Ninibe na sila ay pinapatay nila mga Israelites. Talaga sila ay, pag pumapatay, talagang niyayapakan yung mga yung buntis, niyayapakan ang tiyan. Talagang masasama ang Ninibe. Kaya ayaw ni Jonah na maligtas ang mga tao doon sa Ninibe. Kaya siya tumakas, bahala yung mga hindi yan. Parang ganun yung usapan. Parang ganun. So, sa madalit sabi, tumakas si Jonah. Pumunta siya sa Tarsis, nakakita siya ng barko, sumakay siya doon. Alam niyo yung nangyari? Dahil sa katigasan ng ulo ni Jonah, sinalot yung barko. Alam niyo, sa mga mananampalataya, sinalot yung barko dahil hindi siya sumunod sa Diyos. Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos sa kanya na mangaral sa Ninibe, dahil yung mabuting balita sa Ninibe, mangaral ka doon at maliligtas yung mga yon. Mangaral ka, ay ayaw ni Jonah. Bahala yung mga yan, yan naman yung nagpapapat. Yung mga yan naman ang pumapatay sa mga kasamahan namin. Huwag na yung pangaralan, bahala na yung mga yan. So, sa madalit sabi si Jonah, sumakay sa barko, at nung naglalayag na ang barko, ay anong nangyari ay kumbaga ay may unos na namuo o bagyo na nabuo sa dagat at yung barko ay ngali-ngali ng lumubog. Pinagtatapon ng mga tripulante yung kanilang mga bagahe, yung dala, maraming lahat. Ay si Johnny nakipatulog-tulog. Sabi, sino ang dahilan ng galit ng Diyos na ito? Sabi ng mga tao. Ay, sila nagsapalaran at napapunta yung palad kay Jonah. Sabi ng Panginoon ng mga tao, sino ka? Tagasan ka? Ako si Jonah, nalingkod ng Panginoon. Sabi siya, kaya sinasalot ito dahil mo. Anong gagawin namin para ang bagyo ay mawala? Ihagis niyo ako sa dagat. So, nung inihagis siya sa dagat, kinain siya ng malaking isda at iniluwa siya ng isda sa lugar ng Ninibe at siya nangaral doon. Nangaral po siya doon. Tignan niyo po, sabi dito ng talata, at ikaw ay verse 8. At igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan ng iyong kamay. So, magiging pagpapala tayo sa iba kung tayo po talaga ay sumusunod sa Diyos. At even sa iyong sarili, ikay pagpapalain ng Diyos. Yun po yun. Ano pa sabi? At pagpapalain ka na niya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Tell niyo po yan tayo ang blessing kapag tayo po ay hindi natin pinabayaan ng salita ng Diyos at mangyayari kung iyong didinggin, masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay itatatag ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord to observe and to do all His commandments. Yan po yung sabi. Kaya mga minamahal, yan po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Huwag ho natin pababayaan ito. So, lalo na sa mga mananampalataya, kung gusto niyo pong kayo po ay pagpalain ng Diyos sa iyong buhay pananampalataya, lumago espiritual, wag po nating pababayaan ang salita po ng Diyos. Wag po. So, wag po natin pababayaan yung ating buhay espiritual. Napakahalaga po na yan. Kaya kung meron man po tayong pababayaan, sabi ko nga yung kasalanan, na ito yung dahilan kung bakit tayo po hindi lumalago sa Diyos sa ating buhay pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit tayo po lumalayo sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang bagal-bagal nating kumbagay sa paglilingkod sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging tab-angin sa ministeryo na ating ginagampanan because of sin. Kung meron man po tayong iiwanan is yung pong kasalanan at ang salita po ng Diyos ang ating pong pagyamanin. So yan po yung sinasabi. So, exalting us, enlarge our territory, pantatlo. Ang sabi nun, hindi lang itataas, pantatlo is enthrone you. Pag sinabi enthrone, iniluklok, to set on a throne. Ang sabi po diyan sa verse
9, sabi po dito, itatatag ka ng Panginoon, the Lord shall establish, yun, nandoon na rin, letter E, maganda din yun, establish a holy people unto himself, as he had sworn unto you, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his way. Sabi po ng talata, the Lord shall establish thee a holy people unto himself, as he had sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his way. Yan po yung sabi ng talata. Inthrone o iluluklok ka, o establish ka ng Panginoon. Ano? Ilalagay ka ng Panginoon, establish or enthroned, sabi, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. Tingnan niyo po, palagi may sinasabi, kung iyong gaganapin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. So yan po yung benepisyo ng atin pong paggawa ng kalooban ng Diyos at pagbabasa ng Kanyang salita. Ang sabi pa ng verse 10, at makikita ka ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa at sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Ano? Yan po yung sabi. Yan po yung sabi. Ano? Kaya ang sabi, wag ho nating pababayaan ang salita ng Diyos at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Inthrone nyo. Iluluklok ka ng Panginoon. I-establish ka ng Panginoon na minamahal. Doon sa dapat mong lakaran, pagka ikaw ay lumakad sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang salita, ay i-establish ka ng Panginoon. Establish. Enthroned. Talaga namang pagka yun ay nangyari sa iyong buhay. Kaya salamat sa Diyos na meron siyang salita na ibinigay sa atin upang atin pong ganapin, upang atin pong basahin, upang atin pong unawain at gawin sa ating buhay. Yan po yung kahalagahan ng Biblia. Kaya mga minamahal, wag mo natin pababayaan ang Bible na ito ang makakatulong sa ating spiritual na paglago. Yan po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Yan po yung enthrone you. Sabi ng Deuteronomy chapter 7. Tama ba itong verse kong nabuklat? 7 verse 6 to 9. Apa? Deuteronomy. Excuse me po. Kailangan nagkamali ng buklat. Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 9. Yan. Kung sabi, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos
upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kaniyang tinupad ang sumpa na kaniyang sinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na mag-iingat ng tipan at magagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Tingnan nyo, ang sabi, talastasin mo nga, verse 9, na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng Kanya ng kagandahang loob. Saan? Sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Yun po ang sabi. So, kung gusto mo talaga nating biyayaan tayo ng Diyos, or sabi dyan, mabiyayaan tayo ng Diyos, ma-establish tayo, malagay tayo doon sa katatayuan na ayos, ay kinakailangan po nating ganapin or sundin ang salita po ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa bandang pahuli, ang sabi po ng talata, ang sabi po, na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob saan? Sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Sa umiibig at tumutupad ng Kanyang mga utos. So kung gusto natin tayo itaas ng Panginoon, enlarge our territory, or enthrone us, o ilagay tayo, iluklok tayo ng Diyos, doon sa katatayuang maganda, sa ayos na katatayuan ng buhay, para Israelites, sabi, at itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang inisinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad sa Kanyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa, sa English maganda po, sabi dyan, verse 9, the Lord shall establish thee, the holy people, unto himself, as he had sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his way. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Verse 11, ang sabi po diyan, verse 13, sabi po dito, and the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. To observe and to do them. Kaya mga minamahal, yun po yung idinidiin natin palagi na wag nating pababayaan ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Yan po yung kahalagahan na yun. Exalting us, enlarge our testimony, territory, enthrone you or enthrone us. Number 4, explode. Anong ibig sabihin po ng explode? Explode means to make productive, tagumpay, and a distinguished deed. Yung gawa, makilala yung gawa. Tingnan nyo, sabi po ng verse 8, igagawad sa iyo ng Panginoon mong Diyos, verse 10. Verse 8 muna nga tayo. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala
sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan ng iyong kamay at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad sa kaniyang mga daan. Verse 10, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Take note. So, ang sabi po dito is, itatatag ka ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag tayo po sumusunod sa Panginoon, di po tayo niya pinagpapala po niya tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Ano? Ang sabi, commit thy works unto the Lord and iukol mo sa Panginoon ng iyong mga gawa at ang iyong mga panukalay matatatag. So pagka kasama natin ang Panginoon Diyos sa lahat ng ating ginagawa, ito po ay din po niya tayo pagpapalain, mga minamahal. At makikita po ng ibang tao yan sa ating buhay. Aba, o nga naman talaga yung Diyos ng taong yan ay napaka binibiyayaan na ng Panginoon So yun po yung sabi po ng verse 10, at makikita ng lahat na bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon mong Diyos at sila'y matatakot sa iyo. Dahil yun ng verse 8 and 9, yun po yung bunga. Na igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng patungan mo ng iyong kamay at sabihan at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon sa isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang sinumpa sa iyong mga magulang. Sabi pa, kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad sa Kanyang mga daan. Yan po yung sabi ng talata, kung ating didinggin masikap ang tinig ng Panginoon nating Diyos. It's distinguished deed. Makikita ng iba yung iyong mga gawa. Makikita yun. Hindi maaaring may tago yun. Explode means to make productive. Tingnan niyo yan. So pagka tayo po hindi nagbabasa ng Biblia, pagka hindi tayo nag-aaral ng Bible at hindi natin, siyempre, pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi ho natin may applyan sa ating buhay. So dahil hindi nga natin alam. So pagka inuutos ng Diyos, may utos ang Diyos na ganito, ay hindi mo alam, hindi ka magiging produktibo. Even sa ministry na iyong ginagampanan sa iglesia ito, ay hindi ka magiging produktibo because you do not do the Word of God. Hindi natin nagagawa or hindi natin ginagawa yung salita ng Diyos natin na nababasa. Kaya yan po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. Exalting us, enlarge our testimony, enthrone us, explode, and number 5, and the last, sabi po dito sa verse 7, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na magbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Ay talaga namang yung gang taranta. Nataranta na dahil kasama ang Panginoon. Anong makikita natin katotohanan dito? If you obey the Word of God, the Lord yung extermination of enemy. Pag sinabing extermination, abolish, eradicate, clean up, or erase. Alam niyo po, pagka ang bayang Israel, mga minamahal, pagka ang bayang Israel ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sinusunod niyang kanyang salita, alam niyo po, pagka sa digmaan sila po yung nananalo, natatalo po nila ang kaaway. Pero pagka sila'y matigas ang ulo, katulad po ng AI, napakaunti po nun,
Yung AI po ay napakaliit na na bayan. Napakaliit. Kaso nga lang, kaya sila natalo ay merong Akan sa Israel. Nagnakaw si Akan, yung mga kayamanan. Talagang inilagay dun sa kaya natalo sila. Hindi sumunod sa Diyos. So, ganun din po tayo. Kung tayo po ay hindi susunod sa Diyos, maaaring tayo po ay dumating yung salot. Kaya nga sabi, ngunit mangyayari kung hindi mo didinggin ang Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Yan po yung pagka hindi po natin sinunod ang salita ng Diyos. Pero pagka atin pong ginagawa, ang sabi po ng talata, sabi nga ng talata, sabi po dito ay pagpapalain ka ng Panginoon. Sabi pa dito, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila lalabas sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 7 daan. Alaala mo, nung ang bayang Israel po ay lumabas sa bansang Ehipto. Sila'y lakad. Sila'y tumawid ng ilog, mga minamahal. So, ipinaglaban sila ng Panginoon. Kaya nga sabi po din ng talata, Exodus chapter, kung ito ho yun, Exodus chapter 14, ito po sabi, chapter 14. Saan yun? Verse 12 to 14. Di ba ito ang salita namin sa iyo, sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami? Ito kasing Israelites, nung na-corner na, doon sa Red Sea, yung tatawid na sila, ay nayamot. Talaga namang, dito mo ba kami dinala? Wala ditong libingan. Sabi, di ba ito ang sinabi namin sa iyo, sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Yan na nga, sabi, nagmurmur na mga Israelites, nung sila po ay nahabol na ng mga Ehipsyo. Verse 13, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayo matakot, tumigil kayo. Ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang Ehipsyo na inyong makikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita pa magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Tingnan niyo po yan. Ang sabi po, and the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. So kaya, ang halaga po na tayo po'y sumusunod. Ang halaga po ng atin pong sinusunod at ginagawa ang salita po ng Diyos. Kaya yan po ang atin pong napag-aralan. So ngayong gabi ay nawa ay atin pong patuloy na naunawaan ang salita po ng Diyos. Ito po yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. Exalting us, enlarge our territory, enthrone us, explode us, in termination of the enemy. Intermination of the enemy. Yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. So yan po. So dyan po muna tayo nagtatapos. At tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po sa gabing ito na kami po ay muling nakapag-aral ng inyong po salita. Pagpalaan niyo po nawa ang aming po na pag-aralan at nawa po o Diyos sa mga bisita po nanood ay kayo po naman pumili sa kanilang buhay at gumawa po noon. Maligtas din po, makakilala sa inyo at matamo din po ang tunay na kaligtasan. Salamat po at ingatan niyo po kami sa aming pasamantalang pagwahiwalay. At ngayong gabi, ingatan niyo din po kami sa aming pamamahinga. Lahat po nito aming pusang talangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat.